Isang maganda at mapagpalang araw sa aking mga masisigasig na estudyante sa ika-6 na baitang. Bago tayo magsimula sa aking klase, mangyari lamang na tumayo tayong lahat para sa panalangin. Sherwin, maaari mo ba itong pangunahan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, purihin natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Maayos? Nagagalak ako na maayos at masaya kayong lahat sa aking klase. Bago kayo magsiupo ay siguraduhin lang na maayos ang inyong upuan at walang kalat sa paligid nito o sa ilalim ng upuan. Kung may kalat man ay siguraduhin na itapon ito sa tamang basurahan. Maaari na kayong magsiupo. Para naman sa ating attendance, ay itaas lamang ang kamay at sabihin narito po pagkatapos kong tawagin ng inyong pangalan. Malinaw ba yon? Ayan, mahusay ang aking mag-aaral dahil lahat kayo ay nandito sa aking klase. Bago tayo magsimula sa aking klase, may ilan lamang akong paalala. Pang-una ay makinig sa guro at tumingin lamang sa guro. Pangalawa, ay itaas lamang ang kamay kung may gustong linawin o kaya may gustong sabihin at itanong. At pangatlo ay umayos ng upo. Malinaw po ba yon? Opo. Ayan. Magsimula na tayo sa ating talakayan. Pero bago iyon, may nais lamang akong tanungin sa inyo sa litrato na ito. Ano kaya ang paborito nyong application na lagi nyo ginagamit na kakulay nito? Okay, Jaloy, ano kaya ito? TikTok. Ayan, mahusay. Mukhang nagtitiktok ka palagi kaya pamilyar ka sa logo na ito. Pangalawang litrato. Ano kaya sa palagay nyo ito? Ito ay ang application na YouTube. Yan, magaling! Ito ay ang YouTube. Ano kaya ang pinagkamukha ng YouTube at TikTok? Okay, Jerome? Mga videos. Yan. Pinanonooran natin ito ng mga video na kung saan may mga vlogger tayong napapanood. Ano kaya ang kadalasang naririnig na intro natin sa kanila? Maaari ba kayo magbigay ng paborito nyong vlogger na may intro? Bigyan mo nga ako ng halimbawa dyan, Lloyd. What's up mga babies? Ayan, mukhang nanonood ka nga ng mga vlog, lalo na ni Kong TV at ni Vivis na ang kanyang asawa. Kay Kong TV naman, what's up mga kapaa? Sa susunod naman na ating litrato ay ang ito. Familiar ba kayo sa dalawang fast food chain na ito? Maaari mo bang sabihin sa akin ito, Sherilyn? Jollibee at McDonald's. Ayan, magaling. Ito nga ay ang Jollibee at ang McDo. Ano ang paborito nyo pagkain na kinakain dito? Okay, Gerald? Burger, fries, soda, yun. Ayan, mukhang palagi ka kumakain dito at paborito mo ang mga yon. Kadalasang pumupunta tayo sa fast food chain na to kapag may special na okasyon katulad ng birthday or kundi man ay mga graduation, recognition or talagang paborito nyo lang puntahan dito para sa paborito ninyong pagkain. Sa nabanggit natin kanina mga litrato katulad ng YouTube at TikTok na makadalas sinasabi ng mga vlogger na what's up at mga let's go at dito naman sa fast food chain na mga paborito nyo mga chicken fries at mga soda. Sa palagay ninyo, dahil nga bahagi na ito ng ating kultura o nakasanayan na natin ito, kaninong impluwensya sa palagay ninyo ang mga ito? Okay, Gerald, kaninong impluwensya nga? Sa mga Amerikano. Ayan, mahusay. Ito ang impluwensya ng mga Amerikano sa atin. Napapansin natin sa pang-araw-araw na ang dami nga namang mula nanggaling na sa bansang Amerikano na naimpluwensyahan sa Pilipinas. Ano pa kaya sa tingin ninyo ang mga impluwensya ng mga Amerikano sa atin na ginagawa sa pang-araw-araw, kundi man
ay nakasanayan na natin na makikita natin hanggang ngayon. Okay, Sherwin, nakita nagtataas na kamay? Paggamit ng mga wikang Ingles. Ayan, may tinatawag tayo na Taglish na kung saan ang wikang Filipino ay nahahaluan ng wikang Ingles na minsan pa nga ay kapag hindi tayo marunong mag-Ingles ay ang tingin na sa atin ay hindi tayo mahusay o hindi tayo matalino. Magbigay ka pa nga ng halimbawa, Gerald? Mga modernong kasuotan. Ayan. Sa panahon ngayon, makikita natin na malaking impluwensya ang pananamit natin na nanggaling sa Western or kaya specifically sa mga Amerikano. Saan nagsusuot tayo ng mga pants, ng dress. Ayan. Ano pa? Huling alimbawa nga dyan? Sherwin? Mga teknolohiya. Ayan, mahusay na halimbawa. Totoong teknolohiya ay malaking naging impluwensya din sa atin ng mga Amerikano na kung saan mas pinadali ang komunikasyon at ang transportasyon. Sa komunikasyon, ang mga cellphone o kaya telepono, sila ang nag-introduce o nagpakilala sa atin ito. Sa transportasyon naman, yung mga demakin ng mga sasakyan, mga Amerikano, talaga ang mga nag-impluwensya sa atin. Talaga nga namang napakalaki ng impluwensya sa atin ng mga Amerikano sa bansang Pilipinas na kung kaya napapaisip na lang talaga tayo na bakit nga ba sa lahat ng bansa ay Amerikano ang naging malaking impluwensya sa atin. Kaya ang sinakop tayo noon ng mga Amerikano na kung saan ay naging bahagi ay sinakop ng Pilipinas ang mga Amerikano. Ngayon, gusto ko kayong tanungin na kung saan ay magbibigay kayo ng opinion nyo at babalikan natin ito o ibabalik-aral natin ito pagkatapos ng aking diskusyon. Ang tanong ko na ito ay, sa palagay ninyo, bakit kaya tayo sinakop noon? O ano kaya ang layunin ng mga Amerikano kung bakit gusto tayong sakupin o kaya ang bansang Pilipinas? Ano nga ito? Mabigay ka nga ng opinion mo, John Lloyd? Para sa mga likas na yaman. Mga likas na yaman? Ano pa? Para sa? Bakit tayo sinakop pa ng Amerikano? Kapangyarihan. Ayan, para nga naman sa kapangyarihan kung bakit tayo isinakop ng mga Amerikano. Tandaan at isipin niya lamang yan hanggang matapos ang ating klase. Bago ang ating pinaka-topic, ay gusto ko lamang sabihin sa inyo ang salitang imperialismo. Ang imperialismo ay konektado sa ginawa natin kanina na kung saan iniimpluwensyahan ng mga ibang bansa ang ating bansa. Ibang bansa ang mga maliliit na bansa o basta ibang bansa. Ito nga ay ang imperialismo ay isang pampulitikang sistema kung saan ang isang bansa ay nagtatangkang palawakin ang kanyang kapangyarihan o impluwensya sa pamamagitan ng pagkuha ng kontrol sa isang bansa o teritoryo. Ang imperialismo ay may iba't ibang halimbawa, katulad na lamang na ang isang bansa ay gustong sakupin ang isang bansa dahil sa likas na yaman na ito o kundi man para sa mga ginto. Ang isang halimbawa pa ay gustong palawakin ng kanilang kapangyarihan at ang panghuli para palawakin ng kanilang kultura. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa imperialismong Amerikano sa Pilipinas. Specifically sa mga epekto sa kabuhayan, epekto sa edukasyon, at epekto sa kultura sa ating bansa. Ang imperialismong Amerikano sa Pilipinas ay nagsimula noong 1898.
nagsimula ang imperialismong Amerikano sa Pilipinas ay matapos ng digmaang Espanyol-Amerikano, kung saan ipinasa ng Espanya ang pamamahala ng Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ng $20 milyon sa ilalim ng Kasunduang Paris or ang Treaty of Paris. Tinawag itong Treaty of Paris dahil nangyari ang kasunduan na ito sa Paris. Bagamat malinaw ang layunin ng mga Amerikano na bigyan tayo ng turuan tayo ng mga kaalaman o bigyan ng sariling pagkakaroon ng pamahalaan, naging malinaw dahil sa kasunduan nito na gustong palawakin ng impluwensya o kapangyarihan ng mga Amerikano sa bansang Asia, kasama na dito ang Pilipinas. Dumako naman, ngayon na alam na natin kung kailan nagsimula ang imperialismong Amerikano sa Pilipinas o mga impluwensya nito, simulan naman natin alamin kung ano ang epekto nito pagdating sa kabuhayan. Ginawang kolonyal at export-oriented ang ekonomiya ng Pilipinas na nagtugon sa pag-ani ng mga produktong tulad ng asukal, tabako, niyog, at abaka para i-export sa Amerika. Maraming mga batas na itinatag ang mga Amerika pang tungkol sa agrikultural. Isa na dito ang pagkawalang tax o buwis at kota o limitasyon sa pagpapadala ng mga hilaw na materyales sa Estados Unidos. Dahil dito nagkaroon ng malayang kalakalan ang Pilipinas sa Estados Unidos. Bagamat nakikita natin na nakakaunlad nga ito ng ekonomiya, naging panganib at nag-alala ang ating mga mamamayang Pilipino o magsasaka na wala silang sariling kontrol sa ating sariling likas na yaman. Susunod naman ay epekto sa edukasyon. Itinatag ng mga Amerikano ang pampublikong paaralan at ginamit ang wikang Ingles bilang medium ng pagtuturo. Dumating ang mga Thomasites noong 1901 upang turuan ang mga Amerikano. Ang unang naging guro noong panahon ng mga sinakop tayo ng Amerikano ay ang mga militar o ang mga sundalo. Sila ang nagsilbing guro ng mga Pilipino. Nahinto lamang ito nung dumating na yung mga totoong guro mula sa Estados Unidos, sakay nila ang barkong Thomas. Kaya tinawag ang mga guro na Amerikano noon na Thomasites dahil sa nagngangalang barkong sinakyan nila na Thomas. Ang mga Amerikano din ang nagtatag sa atin ng education for all or edukasyon para sa lahat na kung saan walang limitadong edad or kung ano man ang estado mo sa buhay ay pwede kang mag-aral. Hindi lamang iyon, kundi naglagay din sila ng mga vocational course na kung saan pinagpopokusan o ine-enhance pa ang praktikal at technical na ginagawa natin. Dahil dito nakapagtayo sila ng ilang mga paaralan katulad na lamang ng CEU na hanggang ngayon ay makikita natin at ang University of the Philippines or yung UP. Tinayo ito noong panahon ng Amerikano. Susunod naman ay ang epekto sa kultura. Ang pananakop ng Amerikano ay nagdulot ng malalim at patuloy na nakikitang pagbabago sa kultura ng Pilipinas mula sa wika, edukasyon, musika, sining, pananamit, estruktura, palakasan at iba pa hanggang sa pamumuhay at pambansa pagkakilanlan. Makikita natin na mula kanina sa nasabi nating mga litrato ay talagang malaki ang epekto ng bansang Amerikano sa pagdating sa kultura.
maaaring marami silang mga nabigay na mga benepisyo, ngunit dahil sa pananakop nila na ito ay unti-unting nababawasan ang pagkakakilanlan sa sariling atin. May nakikita dito ang wika, kaya may Taglish na sinabi ko kanina, edukasyon, musika na kung saan nahawaan na rin tayo ng paborito ng mga nanay natin, ng mga Michael Jackson. Ayan, sa sining, sa pananamit, sa estruktura, katulad ng mga paaralan, palakasan, katulad ng mga basketball, baseball, ayan, sila rin ang nag-introduce sa atin ng mga palakasan na yan hanggang sa pamumuhay at pabansang pagkakilanlan. Babalikan natin ang sinabi nyo na kanina na bakit nga ba tayo gustong sakupin ng mga Amerikano? Ang panguna ay para sa, ano nga ulit yon? Produkto. Ayan, para sa ating mga produkto. Nakita natin sa unang epekto ng pamumuhay ay talagang pinagpokusan din aralin ng mga Amerikano, aralin at ipakinabangan ang ating totoong mga likas na yaman para sa kanilang bansa din sa Estados Unidos. At ang pangalawa naman, ano ulit yung sinabi nyo na bakit tayo gusto sakupin? Dahil sa Kapangyarihan. Ayan, para din sa kapangyarihan na kung saan nagdulot ito ng malaking impluwensya sa atin, nagkaroon ng kontrol, nawalan ng kontrol ang mga Pilipino sa pagdating sa agrikultural, kahit sa edukasyon, na kahit sino, na kahit anong, na may nabasa ako na kahit anong edad or ay required pumasok sa paaralan. Ayan. Tapos na tayo sa ating talakayin. Magkakaroon naman tayo ngayon ng aktibidad na kung saan ito ay ang isang cartoon na may konektado sa imperialismong Amerikano sa Pilipinas. Maaari kayong kumuha ng inyong papel at isulat ang inyong pag-aanalisa sa cartoon na ito kung ito ba ay negatibo o positibong epekto ng mga Amerikano sa Pilipinas. Makikita natin dito ang naglilinis, ang mga Amerikano, ay ang mga Pilipino, ang mga Amerikano, at ito. Pagkatapos nyong magsulat at mag-analisa, magtatawag ako ng 3 estudyante na magpipresenta o magbabahagi ng kanilang mga naisulat. Ayan! Mahusay! Mayroon nga kayong iba't ibang perspektibo kung negatibo at positibo ang impluwensya ng mga Amerikano sa atin. Sa susunod naman na aktibidad, ngayon na alam nyo na kung ano ang mga nangyari mga ibang bahagi na nangyari o impluwensya ng mga Amerikano, ay bibigyan ko naman kayo ng aktibidad na tinatawag ng mga card na gampanin. Gusto ko na ang bawat gagawa muna ako ng 2 grupo na kung saan magro-roleplay tayo. Ayan. Ito ang pangunang grupo at ito naman ang pangalawang grupo. Ito ang paraan ng paglalaro. Una, ang bawat grupo ay bubunot ng isang role card. Maaari itong bilang teacher, sundalo, magsasaka, pang simpleng mamamayan o estudyante ito. Magpaplano ng isang maikling 1 hanggang 2 minuto na pagsasadula kung paano sila kikilos o magre-react bilang character, kasama ang pagsagot sa tanong na kung ako sila. Ibig sabihin nito ay iisipin nyo na kayo ang character na ito. Maaaring gumamit ng simpleng dialogue, props, facial expressions o body language para mas maging mabuhay ang kanilang pagganap. Halimbawa, kayo ay nabunot nyo ay bilang
estudyante o mag-aaral. Maaari ninyong gamitin ang inyong bag sa inyong roleplay. Ayan, magaling! Ang gagaling ninyong umarte at talagang kitang-kita kung paano nyo enact ang isang role na napili nyo na kung ako siya. Dito nakita natin kung paano ninyo ipinaliwanag ang mga ipagpaliganap ang sariling atin o sariling atin na kung saan ipinakita ninyong magagaling ng mga act na kung saan nakita ko na kung kayo ay isang teacher ay ipapaliwanag ninyo sa mga estudyante ninyo na kung paano mahalin ang sarili nating kultura o sariling atin. Sa susunod naman, tapos na tayo sa ating talakayin. Sana ay marami kayong natutunan at dahil dito, may gusto lamang akong tanungin sa inyo. Ano ang mga halimbawa ng impluwensya ng Amerika na nanatili pa rin sa ating lipunan ngayon? Okay, Sherwin? Ano nga ito? Mga modernong damit. Ano pa? Paggamit ng wikang Ingles. Ano pa? Yung mga produkto tulad ng pagkain na mga burger. Ano pa? Ayan, nakikita natin sa pagsagot ninyo na hanggang sa wika. Dahil ito sa pagturo sa atin ng mga Amerikanong sundalo o mga Thomasites, kaya nagkaroon tayo ng wikang Ingles dahil din sa nagkaroon tayo ng edukasyon na kung saan ang medium na salita o ang pagtuturo nila ay wikang Ingles. Sa pangalawang tanong naman ay ano ang maaari natin gawin bilang mga Pilipino upang mapanatili at mapalaganap ang ating sariling kultura sa kabila ng mga dayuhang impluwensya. Para lang siya yung kanina yung ginawa na kung ako siya. Magbigay ka nga ng halimbawa, John Lloyd. Turuan ng mga batang Pilipino na pahalagahan ang sariling atin sa pamamagitan ng pagpapromote at pag-iingat sa ating cultural heritage. Ayan, mahusay! Mukhang may natutunan talaga ngayon kaya sa aking aralin. Ngayon naman, para sa ating takdang aralin, mag-post ng isang malikhaing gawa. Pwede itong drawing, litrato, tula, o maikling sulat o essay na nagpapakita ng pagmamahal sa kulturang Pilipino, halimbawa sa pagkain, wika, paggalang, kasuotan o pista. Maglayag ng 2 hanggang 3 pangungusap na paliwanag kung bakit ito sumisimbolo ng pagiging Pilipino. Huwag kalimutang lagyan ng sariling caption na may hashtag na #ProudPinoy. Iyan lamang, maraming salamat sa pakikinig.